Ang magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Iakalay ko ang aking buhay ng buong katapatan. Pilipino ako, puso't isip ko'y ganyan. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Para
sa bayan. Para sa bayan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, 5 sa buwan ng Marso, taong kasalukuyan. Isang oras naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the author, the action man itself, Police Colonel Benliner Capili, DDDO Northern Police District, our District Director, Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Capas, Eastern Police District Director, Attorney Wilson C. Asueta. Isang oras niyo po kaming makakasama, mapapanood live sa FB live streaming Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. At sa inyong talapitan sa radyo, 1242 kHz AM band, DWBL, at sa YouTube. Ngayon po, ating bubuksan ating programa through our Bless Our Cups. Blessed Tuesday morning, everyone. And this is the first Tuesday of the month of March. Last month, we talked about love, no? Yung ating mga Tuesday Bible and prayer was about love. But this March, we're gonna start a new series and it's about wisdom. Okay? Pag sinabi natin wisdom, to simply explain, it's not just truth. It's not just mere information, but it is applied truth. It speaks about applying knowledge, okay? Applying that good info, that truth in your everyday life. Ang ating Bible verse ngayong umaga ay matatagpuan sa Proverbs chapter 1, verse 7. Proverbs chapter 1, verse 7 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Fools despise wisdom and instruction." So napakaganda, no? Ay napakagandang take-off point natin sa ating series on wisdom is yung first line ng Bible verse na ito na wisdom starts in the fear of the Lord. Very, very important. I am happy na isa sa mga core values ng PNP is pagiging makadiyos. Ano? The fear of the Lord, a high respect of God, an acknowledgement of Him being higher than us, acknowledging Him as superior, as the one who is in authority over us, and we become His subordinates. When we give respect to God, when we acknowledge His authority, that is the starting point of wisdom. Sabi natin yung wisdom, it is applying knowledge, it is applying truth in our everyday life. You know, when we fear the Lord, three things happen. Ito yung gusto kong ibigay sa inyo ngayong araw na ito. And I hope this would also make an impact, lalong-lalo na sa ating mga
sa ating mga kapulisan, ano? And very, very important po. Dahil yung effect po ng pagkakaroon ng takot sa Diyos, number one, it cultivates, okay? It produces obedience, okay? It produces obedience. There are a lot of instructions na for our good, for the betterment, okay, of our lives and even the lives of others. It positions us to a place wherein we would be blessed by the Lord. We would get to know, experience God more. Nagsisimula yan when we fear the Lord. When we fear the Lord, at alam natin yung mga sinasabi niya at mga utos niya, yun ay ating susundin. Because we fear the Lord. What if we don't fear the Lord? What we deny the existence of God? What if we don't acknowledge His authority and think na we're just at par with God or even higher than God? Then walang obedience. We will just easily disregard, no, yung mga biblical guidelines na they are correct, they are perfect because it all came from the mind of the God of perfect wisdom. So when we fear God, it positions us, it cultivates our hearts to obey the instructions and precepts of the Bible. Pangalawa, okay, the fear of the Lord, acknowledging God's authority and giving Him respect, produces what? It produces purity, a clean heart. It produces integrity, or a term used in the Christian circle. It produces or cultivates holiness. Holiness. You know, when we fear God, we become careful. We become careful of what we do. We do not just do things as we want, no? We always think, gusto ba ng Panginoon to? Tama ba to sa harap ng Diyos? Pag nakita niya kaya to, am I gonna be blessed or am I gonna be punished? Okay? Will this be sin or will this be correct? All right? So it produces integrity, it produces holiness, it gives us a pure heart. Number three, it cultivates a good work ethic. Okay? A good work ethic. Character, no? Magandang character at work. Because when you fear the Lord, you would be mindful of how you finish your work. Okay? When you acknowledge na sa Kanya nang galing yung trabaho mo, He's the one who called you there, He's the one who gave you the skill to be a good worker, a good policeman, a good professional, then when you respect God, when you acknowledge Him really being your God, it changes the way you carry your responsibilities. It gives you a good character in doing your work. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That's our verse for today. Father, we ask for your blessing para sa aming lahat. Bless the PNP, NPD, and EPD, dear God. Thank you for we have this time to pray and to listen to a Bible verse and be reminded, Lord, with wisdom that comes from you. In Jesus' name, amen. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless you. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating Bless Our Cups Bible verse from Pastor Caris Fidel. So this time, ang nagbabalik. With me is my co-anchor. Medyo busy yung ating isa nating co-anchor, no? Pero bago yan, syempre, I would like to extend my thanks kay Didi, kay DDDO, sa chief ng Tactical Motorcycle Riding Unit, at kay COP Malabon. Thank you very much. Ang ating pilots ngayon and buddies, si Police
Chief Master Sergeant Christopher Palme, si Patrolman Archie Balbasas Jr., Patrolman Felix Cardenas Jr. Mamaya, marami po tayong babating nagbe-birthday at magbe-birthday, ano? And sa PTC4 Secretariat, office ng PTC4 Secretariat, kaya Police Master Sergeant Dennis B. De Los Santos, Police Chief Master Sergeant De Gosena Edward, advance happy birthday on March 13, Police Captain Emma Magango. At pinababati rin ng kanyang daddy, si Princess Nicole De Gosena ng happy birthday. Mamaya, mag-aalay tayo ng awitin sa kanila. Baka akala ng aking partner, ay nakalimutan ko na siya. But because after this, atin naman pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa Bulwagang Pambalitaan ng Northern Police District at ng Eastern Police District. Ang nagbabalik, Police Major Darius Agmalio, PIO Eastern Police District, Michael Angkor. Sir? Ma'am, happy to see you again, no? Sakto mamaya, no? Women's Month ngayon. Binabati ko na rin po ang ating Chief PNP, si Police General Benamin Acorda Jr., sir, at ang ating Regional Director ng NCRPO, Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr., ang ating District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Wilson Asueta at ang Command Group, Police Colonel Oscar Asilio, ating DDDA, Police Colonel Leonard Luna, ating DDDO, Police Colonel Jonathan Calixto, ating CDDS. At binabati ko na rin po ang ating District Director ng Northern Police District, walang iba kundi si Police Brigadier General Rizalito Gapas at ang isa sa mga inuudulo ko, ma'am, binabati ko po. Walang iba kundi si Police Colonel Ben Liner Capilla. At binabati ko na rin po yung mga personnel dyan sa Anti-Violence Against Women and Children Division ng Camp Crame po. Maganda po. Welcome at magandang tanghali po sa atin. Okay, mamaya po, no? Napaka-interesting po ng ating pag-uusapan at napakapalad po natin because it's Women's Month, no? Napakapalad natin, makakasama po natin ang opisyal from the Women and Children Protection Center ng Camp Crame. But meanwhile, atin pong tanggapin ang ilang pag-uulat mula po sa Bulwagang Pambalitaan ng Northern Police District. Ang programang ito ay handog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu, at ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Peña. Mamaya batiin din natin ang mga tiga-Onpin Jewelry Shop, Rika Enjoy, si Joy, si Cheryl, si Realin, si Victoria, si Christina, si Minda, si Diane from RJ Jewelry. Oo, meron ako dyang nakitang no? Mamaya si Sito. Anyway, atin pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa Bulwagang Pambalitaan ng Northern Police District mula po kay Patrolwoman Glazelan Esperanza. Matagumpay na nagsagawa ang Northern Police District ng simultaneous simulation exercise. Kasabay nito ay nagsagawa din ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela Police Station na nakatuon sa bomb threat and bombing incident emergency response. Ang pagsasanay na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga otoridad na panatilihing ligtas at maayos ang ating komunidad laban sa anumang uri ng krimen at panganib. Ipinapakita ng mga tauhan ng pulisya at iba pang katuwang na ahensya ang kanilang kasanayan at pagiging handa sa anumang sitwasyon ng krisis, ang kanilang dedikasyon at sa paglilingkod sa bayan at pagprotekta sa mamamayan laban sa anumang uri ng panganib. At isang kaaya-ayang araw sa Northern Police District ang naging saksi sa pagdaraos ng isang mock trial workshop na ginanap sa NPD conference. Ang nasabing workshop ay naglalayong palalimin ang kaalaman at kasanayan ng ating mga kapulisan sa paglilitis at pagsasagawa ng mga proseso sa loob ng korte. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga opisyal at mga miyembro ng NPD mula sa iba't ibang mga estasyon na nagpamahalas ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Sa pamagitan ng simulasyon ng mga kaso at pag-evaluate ng mga ebidensya, naging mas handa
ang mga pulis na harapin ang mga sitwasyon sa tunay na buhay. Nagpahayag naman ang kanilang mga kalahok ng pasasalamat ng pagkakaroon ng ganitong klaseng aktibidad na nagbibigay ng oportunidad sa kanila upang mas mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa larangan ng batas at hustisya. At ngayong buwan ng Marso, nakikisa ang Northern Police District sa pagdiriwang ng National Women's Month na may tema ngayong taon na lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patutunayan. Binigyang diin ng temang ito ang kahalagahan ng pagkilala at pagbibigay kapangyarihan. Palakasin pa ang mga boses ng kababaihan mula sa lahat ng sektor ng lipunan. Babae ka, hindi babae lang. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa pantay-pantay na kasarian upang magsilbi itong tanglaw sa pag-asa at inspirasyon para sa hinaharap at mga susunod pa na henerasyon, kung saan ang bawat kwento ay naririnig at pinahahalagahan. Para naman sa operational accomplishment, mahigit sa 300,000 halaga ng shabu, nasabat. Pinuri ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director, ang pagsisikap ng Caloocan City Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Ruben B. Lacuesta, Chief of Police ng Caloocan, alinsunod sa 5 focus agenda ni Chief PNP na aggressive and honest law enforcement operation. Ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ay nagsagawa ng bypass operation na humantong sa pagkakaresto sa mga suspect na kinilala bilang si alias Emil at si alias Ariel matapos nilang magbenta ng isang pirasong sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto nasabat mula sa kanilang mahigit kumulang 52 gramo na may halagang 353,600 pesos. Naharap ang mga suspect sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan po ang mga balita mula sa Team FPD Kamanava. Kaagapay mo, Patrolwoman Blazelan Esperanza. Okay, this time, atin naman tanggapin ang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. 2 drug suspect arestado sa bypass operation ng Pasig PNP. 476,000 halaga ng shabu na sabat. Arestado ang 2 lalaking drug suspect na ito na kinilalang sina alias Ebot, 46 anyos at alias Calbo, 37 anyos, na pawang mga residente ng Barangay Rosario, Pasig City sa drug bypass operation ng mga tauhan ng Pasig City Drug Enforcement Unit, katuwang ang Pasig City Anti-Drug Abuse Office sa kahabaan ng Say Raimundo Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. Sa nasabing operasyon, nakuha mula sa mga suspect ang 4 na pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na tinatayang 70 grams at may standard drug price na 476,000 pesos ang halaga. Ang mga suspect nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at pansamantalang nakakulong sa himpilan ng Pasig PNP habang hinihintay ang pagdinig ng kanilang kaso. Ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay nasa kustodiya na ng EPD Forensic Unit para sa kaukulang eksaminasyon at disposisyon. At dumako naman tayo sa good deeds o magandang gawi ng Police EPD. Isang babaeng nawalan ng malay ang madaling tinulungan ng Police EPD DMFB. Ayon kay Police Corporal Simon M. Lacerna, personnel ng Eastern Police District Mobile Force Battalion, habang sila'y nagsasagawa ng police patrol visibility malapit sa isang convenience store sa Marcos Highway, Marikina City. Lumapit sa kanilang isang security guard na si SG Wilson Diquinia para humingi ng tulong dahil isang babae ang nawala ng malay sa loob mismo ng convenience store na kinilalang si Miss Princess May.
Agad tumawag ang ating kapulisan sa Barangay San Roque na siyang pinakamalapit sa lugar na makapagpadala ng ambulansya at dinala si Miss Princess May sa pinakamalapit na hospital upang masigurado ang kanyang kalagayan. At sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na si Miss Princess May. Paalala mula sa kapulisan, laging unahin ang kalusugan. Kung maaari magdala ng tubig saan man pumunta, lalo na ngayon na sobrang init ng panahon upang maiwasan ang mga gantong pangyayari. Ang pagtulong nila Police Corporal Lacerna, Patrolman Brugada at Patrolman Gumabay ay isa lamang patunay na ang kapulisan ay laging handang tumulong at magbigay ng serbisyo sa mamamayan. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD ang Pamamarisan. Kagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Jenny May Dolor. We have 25 minutes after 12 o'clock. Siyempre, magandang tanghali kay Attorney Bob Puig, ED ng Executive Director ng LTFRB. Thank you again, Attorney Eric Valero, ang Chief Legal, at gayon din kay CJ Marbella, Attorney CJ Marbella, ang Chief TED. Ang programang ito indog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu, and GMT Engineering Services located at 3rd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Peña Capas. GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Space 3, Tabang, Giginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. A more than 20 years of fabrication and manufacturing of industrial machineries. Okay, bago natin i-play ang ABP ng Women and Children Protection Center ng Philippine National Police, may babatiin lang po tayong may mga kaarawan. Saglit na saglit lang, partner. Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day. Happy birthday sa mabait at magandang sekretary ni DDDO. Let's be happy. Si Police Staff Sergeant Fugan. Thank you very much. Happy birthday din kay Princess Nicole Degosena, ang anak ni Police Chief Master Sergeant Degosena Edward ng PTC4 Secretariat. At sa lahat po ng dagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday. Ako din. Okay, this time we're going to play the ABP ng Women and Children Protection Center. Since the strengthening of the Women and Children Protection Center, pursuant to NAPOLCOM Resolution Number 2014-441, it commits to conduct all necessary efforts and mechanisms not only to suppress but to eliminate all forms of violence against women and children. With the guidance of the Directorate for Investigation and Detective Management, and under the leadership of Police Brigadier General Portia B. Manalad, Chief WCPC, the Center employs a two-pronged strategy in law enforcement to fulfill its mission. Actively, the WCPC conducts operations, arrests, rescues, investigations alone or with other government agencies and stakeholders, as well as foreign law enforcement agencies. In the past week, simultaneous implementation of 355 warrants of arrest were conducted nationwide. That resulted in the arrest of 398 personalities for the crime of rape. Their 24/7 online hotline promptly addresses VAUSI complaints and other requests for assistance. On the proactive side, awareness campaigns across diverse communication platforms are enhanced and sustained to educate and shape public perceptions regarding violence against women and children.
Distribution of educational materials like flyers, brochures, and stickers is regular alongside the sharing of compelling short films and video clips on social media, particularly the WCPC Facebook page. This center, established to empower women and children, has achieved significant milestones in operations, investigation, and administrative functionality and earned acclaim, solidifying its roles in Philippines Tier 1 status against trafficking in persons for 8 years. To maintain its progress and offer better protection for women and children, the WCPC launched Project Aling Police Everywhere nationwide on September 4, 2023. This initiative aims to foster community relationships and develop effective strategies aligned with the center's goal to develop best practices and strategies. And now, in celebration of the Women's Month, the Women and Children Protection Center formally and officially launches the Project Aling Police Everywhere, ensuring the presence of Aling Police everywhere through active police operations, community engagement, and proactive policy. Sabay-sabay at sama-sama nating sagipin at protektahan ang mga kababaihan at kabataan sa lahat ng uri ng karahasan. Aling Police Everywhere! Magsama-sama tayo, serbisyong kabataan at kababaihan. Aling Police Everywhere! Sumbungan ng bayan. Aling Police, super bilis, aksyon hindi nagmimilintis. Nakaka-inspire naman yung ABP ng WCPC, no? Sabi nga ni Ma'am Kat, thank you very much. Nakakataba naman ng puso ito, no? You are the epitome of strength and courage. Wishing a very strong woman a happy Women's Month, Lori. Very touching. Thank you very much, Ma'am Kat Kapili. Ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. A registered criminologist who topped the licensure examination for criminologists in 2000 has 2 years work experience as college instructor and currently a lieutenant colonel in the Philippine National Police. With 19 years of professional experience as a police officer, she has trainings and diverse experiences in public relations, community organizing, strategic communication, public information, investigation, training and interagency liaisoning and cooperation. She is highly skilled in creative writing, news writing, broadcasting, and speech writing. She has more than 12 years experience as executive editor of the Valley Cups magazine, the quarterly official publication of Police Regional Office 2A. A fitness enthusiast, a runner, and a climate change advocate. Amin pong ipinagmamalaki at syempre ang pagpapasalamat ng taus-puso mula po sa The Action Man, the author, Police Colonel Ben Liner Kapili, ang LBKM. Thank you for giving us this opportunity na makadaupang palad po kayo. Ang butihing OIC ng Abaw CD, no? Anti-Violence Against Women and Children Division ng Women and Children Protection Center, Philippine National Police. With us is Police Lieutenant Colonel Andre i-correct na lang tayo ni Mama, no? Abella. Magandang tanghali po, Lieutenant Colonel. Doon ako sa Abella. Ma'am, with me is my co-anchor, Police Major Darius Agmaliw. Yes, thank you very much, Ma'am Lori, and of course to your co-anchor na talaga namang nakikita ko yung kanyang yes, welcoming ng ngiti, Police Major Darius Agmaliw, and of course sa mga namumuno sa programa na ito dito sa DWBL. Maraming salamat sa opportunity na binigay niyo sa akin sa umagang ito at napakaganda po ng ating pambungad kanina. Nagkaroon tayo ng mga reports from our mga aling pulis din po at syempre yung ating AVP ng aling pulis na ating pong Kinlay.
nung kick-off ceremony ng ating Women's Month celebration sa ating flag raising ceremony ng karaang Lunes sa Camp Crame. So thank you very much sa opportunity at muli magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, ma'am, we would like to congratulate ourselves, no, partner? Yes, ma'am. Oo. We would like to congratulate ourselves just being a woman, just being a human being, being a mother. Oh, 'di ba? Okay. So this time, sabi ko nga ma'am, aside from yung partner, yung intro ni ma'am, andun yung expertise. Siguro ngayon partner, sisimulan ko na, no. What a wonderful time, very timely, no, na it's Women's Month, no. And with us is the Women and Children Protection Center. Wherein sila po yung ating mga batikan on the fight Anti-Violence Against Women and Children Division, AVAW CD. Siguro alamin muna natin, mama, no? Siguro out of curiosity, ano po ba ang purpose ng i-create ang Women and Children Protection Center? Yes, bago ko sagutin yung inyong tanong ay ayaan mo munang batiin ko pala ang aming butihing chief ng Women and Children Protection Center na siya po ang nagbigay ng go signal sa akin para makasama kayo ngayong umaga, si Police Brigadier General Portia B. Manalad, and syempre sa lahat po ng bumubuo ng Women and Children Protection Center, lalong-lalo na po sa mga taga-AVAW CD na talagang napaka-supportive. Well, ang Women and Children Protection Center ay medyo malayo na po ang narating mula nung ito ay nag-umpisa. Actually, nag-start po ito sa creation ng ating tinatawag na Women and Children Protection Desk. As early as 1993, meron na po tayo dito sa ating mga PNP units. So, pinalakas pa lalo at nagkaroon ng creation ng Women and Children Protection Center sa paglabas ng NAPOLCOM Resolution number 2014-441, gaya nga po nung napanood natin kanina sa AVP. At ito po ay upang palakasin pa ang puwersa ng kababaihan under the leadership, syempre pa rin ng ating leadership ng Philippine National Police, para maging isang center na kung saan ang focus or ang mandato po ng center na ito ay siguraduhin ang proteksyon at pagbibigay serbisyo sa ating mga tinatawag nating mga vulnerable members ng ating community. Well, sila po talaga yung palagi kasi nga nagiging victim kagaya nga nitong mga crimes such as rape, itong mga acts of lasciviousness, and lahat po ng klase ng kaharahasan na kung saan itong ating mga kababaihan at mga kabataan ay nakikita natin na mababa yung kanilang defense at dahil sa kanilang pagiging mahinang physically, inaamin po natin yan, at palagi po more often than not, sila po yung nagiging victims po ng ganitong mga klaseng mga krimen. So, pinalakas po at naging isang center nga po itong WCPC, at sa umpisa po ay tinatarget po natin yung mga ginagawang trafficking in persons din po. Ito po yung mga crimes na kung saan ay ito kasi ay international ang setting mostly, at medyo pinalakas po natin ito dahil nakipag-partner po tayo sa mga ibang mga agencies, sa mga ibang ahensya at mga organisasyon, lalong-lalo na sa mga ibang law enforcement agencies na rin po. And of course, kasama din po yung mga foreign law enforcement agencies. Sa katunayan, yes po. Partner, sandali lang. Hindi, kasi sabi nga, ang programang ito ay pangmasa. We are more on information, education, at higit sa lahat, we are very thankful with our resource person, with our guest, no, dahil maraming natututunan through them. Siyempre, parang yung sa layman's word, nais lang din natin malaman, mula din kay ma'am, as the OIC ng AVAW CD, yung ito po kasi Women and Children Protection Center na ngayon sa mga police stations partner, no, para guidance na rin to, and at the same time we know na ika nga ay matutuwa din si ma'am dito dahil marami din tayong mga kababayan, ma'am, na hindi masyadong aware
ano ba ito, pagdating sa loob ng isang police station, ano ba itong opisina ito na pupuntahan nila? Sabi nga, nais nating ipaalam na lahat ng police station, through mama, i-elaborate ni ma'am ito, meron po tayong women's desk. No? So, Tama po, yun. tama po. Doon sa women's desk, Yes po. doon tayo huhugot kay ma'am. Happy listening and viewing kay Laish, kay Is, kay Emong, kay Pog, at saka kasi baka makalimutan ko. Ang daming naka-line up na questions, partner. Kay Is, kay Emong, kay Pog, at saka kay Zoren ng DBO Corporation. Ma'am, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, yung women's desk. Yes. Ito po ang ating Women and Children Protection Desk na ating tinatawag ay nandyan po sa lahat ng mga police stations natin at handa pong tumanggap ng kahit anumang pong klase ng reklamo or kung ano pa mang klase ng assistance na pwede nating ibigay dito sa ating mga kababaihan or kabataan or kahit pa yung kahit sino man po pwedeng pumunta, lumapit at humingi ng tulong sa ating mga kung sino po yung naka-duty sa ating Women and Children Protection Desk. Nandun po sila sa mga police stations. Pero kung sakaling hindi po sila makapunta physically, ay meron din po tayong ibang platform actually na pwede po silang makipag-ugnayan, pwede po nilang kontakin. Meron po tayong hotline number kung saan 24/7, 24 oras ay meron po tayong naka-duty mga kababaihang police officers din po para tumanggap ng kahit anumang pong klase ng complaint or assistance na kanilang kinakailangan. So, hindi naman po ibig sabihin na lahat ng mga complaints or mga requests ng assistance na tinatanggap natin dito ay for investigation po lahat. Kumbaga, kahit ano pong klase ng assistance na po ito. Halimbawa, pwede po natin silang i-refer kung saan po dapat mag-call yung kanilang complaint or ano yung kanilang kinakailangan na assistance. So, nabanggit natin kanina, meron tayong desk. Pwede sila physically pumunta kung hindi sila makapunta. Meron din po tayong meron tayong hotline kung saan naka-duty ang ating mga police personnel din po ng mga kababaihan. And then meron din po tayong Facebook page actually, yung Women and Children Protection Center Facebook page na pwede rin po nilang i-message. At meron din po tayong mga naka-duty po ng mga miyembro po ng kapulisan, mga kababaihan na handa pong tumanggap din po kung ano po yung kanilang tulong or assistance na kinakailangan. Okay, bago magtanong yung partner ko, ang kagandahan nito, partner, kasi this is particularly for the women and the children. Lalo higit, ma'am, 'di ba, for the women, nagkaroon tayo ng division or ito nga, women and children. Kasi there are instances, Lieutenant Colonel Abella, na meron tayong mga victims, complainants, so on and so forth, who feel na parang hesitant sila to approach because before, bubukuhan na naman tayo ng edad, way back, wala tayong ganito na particularly parang naka-dedicate sa mga kababaihan. Parang all our authorities, be it a man or a woman, parang they can take complaints. We are very happy having this. Partner, go ahead. Yes, ma'am. Ma'am, follow up ko lang doon sa katanungan ni Ma'am Flory kanina. Mari ba nating magbigay ng sample kung ano-ano yung pang-aabuso na maaring idulog sa inyong opisina, ma'am? Yes, actually, ang pang-aabuso po ay nade-determine po yan ng victim. Kung feeling po niya ay na-violate ang kanyang karapatan, sa anumang paraan, pwedeng physical yan, pwedeng emotional yan, pwedeng, halimbawa, or psychological, or kahit verbal abuse, maraming klase po kasi ng mga abuso. Na ito po ay atin din pong ipinagbibigay alam sa ating mga mamamayan para maging aware sila kung ano ba yung pwede nilang ireklamo dahil anything na sa kanilang pakiramdam ay hindi maganda at nakaka-violate ng kanilang karapatan or nakaka-abuso sa anumang aspeto ng kanilang bilang isang tao ay pwede po nilang itulog at ihingi po ng advice kung ano po yung dapat nilang gawin. Halimbawa sa isang loob ng pamilya, yung isang anak sinasaktan ng kanyang ama physically, ay pwede pong siya po mismo ay pwede pong humingi ng tulong o kaya sa tulong ng kanyang nanay or kung sa teacher niya sinabi or yung teacher ang naka-witness or nakakita ng mga signs,
kahit sino po actually ay pwede pong dumulog dito sa mga platform na ating nabanggit kanina. So from there ay i-verify po or aalamin po ng ating aling pulis kung saan po magpo-fall at ano po yung kailangang intervention or ano po yung kailangang action taken na susunod na kailangan niyang gagawin from there. So ito po isang proseso na kung saan pero hindi po natin magagawa na i-ensure yung protection ng ating mga mamamayang kababaihan at kabataan kung wala pong magsasabi sa atin or wala pong maglalapit sa atin unless kung talagang na-witness po natin personally. Pero yun na nga po kasi, yun yung pinaka-advokasya po ng Anti-Violence Against Women and Children na kumbaga ay binubuksan natin yung or minumulat natin yung ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng pang-aabuso na hindi po pwedeng magpatuloy or hindi po pwedeng gawin ito kahit nino man, kahit yung mismong tatay mo po or tatay ng ng bata or asawa ng isang may bahay nasaktan or gawa ng kahit anong pang klase ng pang-aabuso ang kanyang asawa. So kailangan po malaman ng ating mga kababayan na ang mga ito po ay hindi po pwedeng nangyayari. Kaya nga po pinapalakas po natin sa pamamagitan po ng ating ka-launch din po na Aling Pulis Everywhere ang ating advokasya. Dahil dalawa po yan. Meron po tayong tinatawag na proactive na kung saan ginagawa po natin itong mga activities na ito para maiwasan na magkaroon ng pang-aabuso at meron din po tayong dito sa reactive or active or operational side kung saan ito na po yung ginagawa natin na ino-operate na po natin yung mga gumagawa ng mga ganitong klase ng krimen at investigahan at tinitingnan or sinisigurado natin na nakukuha po ng mga biktima ang hustisya. So, okay, partner? Yes, ma'am. Follow up ko na rin po, ma'am, no? Yes. Maaari ba kayo magbigay, ma'am, yung background, a little bit ng background ba kung assessment nyo kung tumataas o bumababa yung bilang ng pang-aabuso sa ating kababaihan, ma'am? Oo, idugtong ko na rin, Lieutenant Colonel Abella, idugtong ko na rin yung tanong mo, no? Nais din natin kumistahin yung online growth ng sexual exploitation ng mga bata or other forms of internet facilitated sex trafficking, ma'am? Yes, para dun sa katanungan ni Police Major Darius kanina regarding dun sa sitwasyon po ng BAUC ng Violence Against Women and Children cases, pag ikumpara natin yung sa data po, sa CIRAS, yung ating data, kumbaga data bank ng Philippine National Police kung saan nandun lahat yung mga incidents na nire-report sa atin, i-compare po natin sa 2022, I mean, between the year 2022 and 2023, in general po, ay bumaba po ang mga cases ng BAUC. Meron lang pong tatlong lugar, particular na dito sa NCR, sa Police Regional Office 3 at sa Region 4A. Yun lang po yung tatlong specific na lugar kung saan nakakita tayo ng pagtaas ng cases or ng incidents ng violence against women and children, specifically nga po itong rape na tinatawag natin. So in general, masasabi natin na bumaba po yung incident last year kung ikumpara natin sa nakaraang taon, sa 2022. Although may mga tatlong places lang po yung na-identify natin na tumaas po or mas mataas po yung kanilang incidents for these cases. Ganun pa man ay hindi naman po natin masasabi or hindi natin pwedeng sabihin na pag slow down tayo or mag-relax tayo dahil bumaba naman po yung mga incidents na mga ganito. Kung hindi ay mas lalo pa natin pinaigting yung ating advocacy para sa ganun ay maiwasan na natin yung hindi na or wala nang mangyayari or hindi na mangyayari or hindi na mapunta sa point na magkakaroon ng ganitong mga klase ng karahasan or pang-abuso sa ating mga kababaihan at mga kabataan.
tayo. Okay, partner. Alamin naman natin, again, very informative, yung ating tinatalakay ngayon. Ang aming mga karapatang babae. Nais nating alamin mula kay Lieutenant Colonel Abella, ano po ba yung 4 na types of violence under Republic Act 9262? Ma'am? Nawala. Yes po. Okay, Hello? go ahead. Go ahead. Yes Go po. ahead. Pwede pong ulit. Yes, ma'am. Yes po. Yes, ma'am. Nais lang po nating alamin, syempre, marami nagmo-monitor ngayon, partner, kasi yung mga karapatan nga ng mga bata at saka ng mga kababaihan. Pero ang alam ko, kasali din dito yung kalalakihan na mga naaabuso, no? Pero nais nating alamin mula kay Lieutenant Colonel Abella, ma'am, ano po ba yung napapaloob dito na 4 types of violence under 9262? Yes, yung 9262 po kasi dito po ito po yung sumasaklaw sa batas natin, no, na naglalayong protektahan ng ating mga kababaihan and mga kabataan sa iba't ibang klase po ng pang-aabuso. So dito sa Republic Act 9262 po ay meron po dito yung physical violence, yung physical na pananakit. And of course, nandito rin po yung sexual, na kung saan ay yun nga po yung mga kung saan yung violence na sexual in nature. And then meron din po kasi itong kinocommit ng mga mismong kasama mo sa inyong, halimbawa, member ng family. Nagpo-fall din po dito yung mga incestuous na ginagawa ng halimbawa ng isang tatay laban sa kanyang anak, and of course yung pag-aabandon din po ng magulang halimbawa sa kanyang anak or ng ama ng pamilya sa kanyang anak or sa kanyang pamilya mismo. So maraming klase po ito ng abuse at or violence na ginagawa ng mga perpetrator. So lahat po, kagaya mo nang nabanggit ko kanina, ay kung halimbawa sa normal na pakiramdam mo bilang isang tao ay perong hindi comfortable or hindi maganda na trato sa'yo, na sa tingin mo ay nakakaabuso sa inyong karapatan, ay isang yun na pwede pong ireklamo. Dahil nga sabi ko kanina, maaaring physical, maaaring sexual, or maaaring psychological yung klase ng violence na pwedeng gawin ng isang perpetrator or pwedeng gawin ng isang violator, if I may, dun sa kanyang biktima. Miss Flory. Okay. Partner, yung expertise ni Ma'am as the anti-violence against women and children division. Mamaya alamin natin after yung tanong mo on how she would rate yung commitment ng rape and incest rape, Partner, sige, mauna ka magtanong. Ma'am, bumabuntot lang ako sa tanong ni Major Agmaliw eh. Yes, kasi, ma'am, di ba ladies first, no? Nakita po kasi natin, ma'am, kanina yung accomplishment yung ma'am with regards sa rape incidents, no? So napakalaking bagay po yung nakahuli po kayo. Congratulations. 398 na arrested po. Congratulations, ma'am. Ma'am, sa tingin niyo, ma'am, ano yung mga factor bakit ano yung mga factor na nakakaapekto pa sa pagtaas ng rape incident? Ano ba talaga? Pagtaas ba o pagbaba? Especially doon, ma'am, sa Oo nga, linawin mo daw. Yung pagtaas po ng Congratulate mo si ma'am with the number of accomplishments. Congratulations din. Ngayon ang tanong yung pagbaba. Yung pagbaba talaga. Ma'am, inulit na ang pagbaba. Ano ang sikreto ng WCPC with these accomplishments, apprehending all those people? Ma'am, napakalaking accomplishment na po 'yon.
Yes, linawin ko lang na ito ating naging accomplishment ay base ito sa mga pending na mga warrants of arrest for rape. So ito yung mga unserved warrants na kung saan ang mga kaso ay rape. So ginawa natin itong nag-focus tayo sa paghuli sa mga akusado nga po dito sa crime na rape. So ito po yung naging accomplishment natin. Actually, isang linggo lang ito nationwide, pero 355 warrants of arrest po yung ating na-serve at Wow, po, galing. 398 na personalities po yung ating nahuli at ngayon ay kinakaharap na po ang kanilang mga kaso. So, ang tanong mo is, ano ba yung sikreto sa Doon daw, sa accomplishment niyo Apo, daw, ma'am. yung pagbabalik. Probably, Okay. ako na magsasalita, partner. Sige, You see sige. naman the expertise there, ano? Andun na po. Kaharap natin, batang-bata pa yung opisyal. And ang pinakamasarap pa dito, yung they are working, having God as the center of the operations. Puso ng mga alagad ng batas natin to, puso para sa ating kapwa-tao. So congratulations. Sabi nga ang trabahong may malasakit, tatak ni DDDO natin, ay talagang successful yun. Ano? Oh, ma'am, ang sikreto mo daw, ma'am. Gustong makibalita ni Major Agnalium. Okay, ang sikreto kung bakit naging successful tayo no doon sa ating launch na simultaneous sa service of warrants against dito nga po sa ating mga personalities na ito ay napakaganda ng ating coordination sa mga police units natin sa baba, yung mga police regional offices, of course down sa mga police stations na talagang naibaba yung direktiba na kailangang ipakita natin na yung mga ganitong mga klase ng krimen ay hindi pwedeng mangyari at hindi pwedeng gawin ng kahit sino man, and they can just run away from these crimes na kanilang na-commit. So another of course is maganda rin po yung ating working relationship sa iba't ibang mga law enforcement agencies natin. Opo, nandyan po yung DOJ, yung NCI, doon. Lahat na po ng mga ahensya na nangangalaga, kasama natin na nangangalaga sa kapakanan ng ating mga kababaihan at mga kabataan ay katuwang po natin lahat sila. At yun nga po, sa mga councils po, napakaraming councils na kasali rin po tayo ay yun nga po at umuusad yung ating mga programa para mas lalo pa nating paiksingin at pagtibayin itong ating laban against sa violence against women and children. And of course, hindi lang actually tayo local or national, kundi napakaganda rin po ng ating networking with other or with foreign law enforcement agencies. Nandyan po yung FICAC natin, siya po yung nanguna. At nandun din po tayo. So, ito yung ating binuong linkage or network na, and of course, yung ating syempre, yung ating mga barangay officials, yung mga local government units na suportado po yung ating mga programa. Dahil of course, sino pa bang mga local chief executives ang ayaw na magkaroon ng isang maayos at tahimik na pamayanan na kung saan ang kapakanan ng kanilang mga mamamayan ay kanilang pinaprioritize. So actually ito ay isang whole of gusto ko lang hiramin yung term na whole of hindi lang government kundi community approach po. Kaya nga po napaka-importante yung ating ginagawang advokasya dahil dito rin po natin nakukuha yung suporta ng ating mga mamamayan para sa ganon pag may mga ganitong mga klase ng mga insidente ay agaran po na ire-report at agaran din po nating nare-respondehan at naiimbestigahan po. Yun po. Okay. So, go ahead. Baka akala ni Lieutenant Colonel Abella, no? She will only be here until 1 p.m. Ma'am, you will be with us until 1:15, ano? Mamaya-maya po. Wag nyo kaming iiwan. Kami po'y magbabalik pagkaraan po ng aming station ID.
sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, ang programang itahandog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. At ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Pasagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Pen. Ang tumpak na oras, 1:00 ng hapon. Kasama pa rin po natin ang butihing chief ng OIC ng Abao CD, no? Yung Anti-Violence Against Women and Children Division ng Women and Children Protection Center, Philippine National Police. Still with us is Police Lieutenant Colonel Andre D. Abella. Mamaya, i-correct tayo ni ma'am. Bahagi ng kanyang closing, bibigay sa atin ni ma'am how to pronounce it correctly, no? Still with me is my co-anchor, Police Major Darius Agmaliw. May tinuturo kasi sa akin si Major Agmaliw, ma'am, ano? Magandang hindi, updating ito parte dun sa kanilang inilaunch. But meanwhile, meron lang tayong isang ligaw na tanong na kung saan ay pangkaraniwang tanong ng pangkaraniwang mamamayang tulad namin. Ma'am, with the Women and Children Protection Center, ano po ba yung maipapayo nyo, no? Lalo higit sa mga taong may mga karanasan po na nangyari yung rape na, no? We will go straight. Rape na nakaraan na ng mga ilang panahon. May prescribed period po ba ang pagtanggap o ang pag-i-endorse nyo para kasuhan ang isang nagkasala dito? Ma'am, please go ahead. Yes, thank you, Ms. Flores, sa inyong katanungan. Although hindi po ako abogado. Hindi ma'am, nasa level mo, ma'am, sa level po ma'am ng kapulisan. Pero, yeah, kasi course, may mga instances, ma'am, kasi na pwede ba akong lumapit sa police? How many years ago na yun nangyari? Kasi doon naman talaga nagsisimula Upon accepting the complaint, doon na yung cycle, Kaya parang ang tanong nitong ating kababayan is, gaano po ba katagal ang nakalipas na panahon na maaari pang ilapit sa police ang, we will go straight, rape cases? Well, yes, Ms. Lori, ang rape ay isang, hindi na actually, before kasi ang rape ay isang private crime na kung saan yung biktima lang ang pwedeng mag-report at kung nag-decide na hindi na gustong i-pursue ay pwede na niyang i-retract or kumbaga ay pwede na niyang pawiin yung kanyang complaint at hindi na ito magtutuloy. Ngayon na isang public crime na po ang rape. So, ang prescriptive period po ay mahaba. Correct me if I'm wrong, Major Darius, I think yung sa prescriptive period kasi ng mga ganitong mga klase ng krimen ay inaabot ng 20 years. Wow. Hindi ako sure. Anyway, Lieutenant Colonel Abella is parang she is speaking on behalf of the authorities kasi alam mo naman si Juan de la Cruz, syempre pag sino ba tinatakbuhan namin kung di ang ating mga otoridad consulting such cases like this. Anyway, ma'am, syempre thank you doon sa may clarification na rin na kumbaga hindi pwedeng ibaon sa limot. Laging nandyan ang ating mga otoridad to guide these complainants. Meron kasing nais na kumustahin sa inyo si Major Agmaliw. Meron kayong ni-launch na napakagandang programa, ma'am. Major, please go ahead. Ma'am, follow up ko na rin po, ma'am. Mayroon kayong bagong ni-launch na programa sa WSPC, no? Itong tinatawag nilang Aling Police Anywhere program. Maaari ba nating ipaliwanag o bigyan ng highlight itong programa? Kasi napakaganda po ito, ma'am. Yes, of course, ang ating kala-launch lang. Although actually nag-launch na yan, soft launching yan noong nakaraang taon, that was September. Pero nung kick-off ceremony ng ating National Women's Month nung Monday lang sa flag raising natin sa Camp Crame ay ito na yung ating formal at official launching ng ating Aling Police Everywhere. Itong concept po ng ating Aling Police Everywhere ay gusto nating ipaalam at gusto nating palakasin pa
ang ating mga kapulisang, mga kababaihan, na kung saan pinapakita na ating aling pulis ay matatagpuan mo or makikita mo sila kahit saan. So, gusto kong idugtong ito doon sa katanungan mo kanina, Miss Flory, Yes, ma'am. kung pwede lang, doon sa Go ahead, tinatanong ma'am, mo go ahead. about sa case na rape. So, yun po yung isa actually na advokasya natin, na ang kapulisan ay nandyan lang po 24/7 ang mga aling pulis. So, wag na po nating patagalin pa kung may mga ganitong mga klase ng incident, yun yung gusto nating i-stress. Wag na po nating patagalin pa. Of course, naiintindihan naman natin yung sitwasyon ng mga biktima. May trauma yan eh. Kumbaga, hindi yan agad-agad nakakabangon. So, meron talagang time na hindi sila kaagad nakapagsalita or hindi nila agad sinasabi sa mga magulang or sa kanilang mga kaibigan yung nangyari. Pero yun yung ating ding hinihiling na hanggat maaari, kung pwede na silang lumapit or kahit sinong pwede nilang lapitan actually na makatulong sa kanila para ma-bridge sila sa atin, mailig sila sa atin at para makuha nila yung tulong na kailangan nila dahil kagaya nga ng ang rape ay hindi ordinaryong crime, hindi ito pwedeng kumbaga isa sa tabi lamang, ipagkibit balikat lamang dahil yun na nga, ang laki ng impact or ng epekto ng crime na ito or nakakasira ng kinabukasan, ma'am, di ba? Yeah, exactly. So, yun yung gusto nating i-reinforce dito sa ating pag-launch ng Aling Pulis Everywhere na nandito po ang kapulisan, lalong-lalo na para sa mga babaihan. At ang mga kapulisan natin ito, mga aling pulis na ito ay mas naiintindihan ang sitwasyon ng mga kababaihan, mga kabataan dahil sila mismo ay mga kababaihan mismo, sila mismo ay mga nanay at alam nila kung ano yung hindi ko naman hindi namin sinasabi na yung mga kalalakihan ay walang idea sa mga ganito. Pero mas kasi na kung ikaw ay isang babaeng biktima, of course, mas gusto mong makausap ang isang babae. Kapwa babae. At of course, feel comfortable. Yes, of course, yung objective din natin kung bakit tayo nagbibigay ng mga kababaihan para gawin ang ganitong kasi dapat holistic yung approach natin sa mga ganitong mga victims, hindi lang para mahuli yung kung sino man yung gumawa, kundi para matulungan natin itong biktima na kahit papaano ay magkaroon siya ng yung trauma na kanyang na-experience. Ibalik natin yung dati to the maximum na pwede natin gawin. Pwede natin siyang i-refer sa psychologist or sino pa man yung pwedeng makatulong sa kanya. So yun yung concept natin ng Aling Pulis Everywhere. Nandyan ang kababaihan or ang mga aling pulis natin, pwede nyo silang lapitan anytime. Nandyan po yung mga iba't ibang mga platforms na available para sa kanila. And of course, another concept or another purpose po ng pag-launch natin ng Aling Pulis Everywhere is pinapalakas pa natin yung kapasidad at kapabilidad ng ating aling pulis para mag-investiga at mag-conduct ng mga investigation or gumawa ng mga aktibidades na makakatulong para ma-ensure natin ng ating mga kababaihan at kabataan ay ligtas. At yun nga, nararamdaman nila na sila ay free na kumilos kahit saan. At kung may mga ganito mga insidente ay madali lang sa kanila na lumapit sa aling pulis para sila ay matulungan. Okay, alam mo, nakakataba ng puso. Sabi ko nga sa iyo magkakabukuhan lang tayo ng edad kapag binanggit ko na naman na we are of different situation ngayon. Ang ating pamong otoridad is not only looking after our security, safety, and everything. Parang concerned sila, no?
sa kabuuan natin bilang isang mamamayan. Seguridad, livelihood, everything, yung mga moral values, and we congratulate our authorities for that. Sabi nga kasi nakikita natin mula sa kanila, no? They are living with the Lord, with this kasimbayanan, with the 5 focus agenda of our Chief PNP, of course. Hindi lang ang mga mamamayan ang inaaturga nila, kung hindi ang kanila ring mga kasamahan. Yung sabi natin, yung kanilang welfare, no? Yung sa part of the 5 focus agenda ng Chief PNP, moral and welfare. Siguro dahil nga sa mabigat din yung trabaho ng ating Women and Children Protection Center, dahil psychologically habang nag-i-interview ka, nadadala ka, no? Yung puso natin, syempre minsan nagkakaroon ng may sympathy, may sentimiento. Ngayon naman ang kumustahin natin, although we only have about 5 minutes, pero nais kong marinig dito kay ma'am, gaano naman natin pinangangalagaan yung ating mga ay personnel, no? Handling all this task. Yes, Miss Flory. Of course, hindi naman natin magagawa itong ating mandato kung unang-una ay wala sa ayos or hindi maayos yung kalagayan ng ating mga kasamahan mismo. Dahil, yan, natural naman yun, di ba? Charity begins at home. Yes. So, dapat para maging maayos ang pag-deliver natin ng mga serbisyo natin sa ating mga kababayan, unang-una dapat nasa maayos din na kalagayan tayo. At ito naman ay ating pinagpapasalamat unang-una sa liderato ng Philippine National Police, ang ating Chief PNP, si Police General Benjamin Acorda Jr. At syempre ang ating DIDM family din po kung saan tayo ay nandoon. At of course, ang ating chief mismo ng Women and Children Protection Center na palagi namang sinisigurado na nasa maayos tayo, kinukumusta tayo sa mga, halimbawa sa weekly na ating staff conference ay palaging sinasabi na tingnan natin yung ating mga personnel para sa ganun ay they are still fit and they are still, wholesome, hindi wholesome, holistic yung kanilang pagiging maayos para sa ganun ay makakaharap nila yung kanilang kliyente na nasa maayos, yung kanilang state of mind, yung kanilang physical, yung kanilang health. So, ginagawa naman po natin yan. Binibigyan natin ng time yung ating mga personnel para magpahinga, yung kanilang alagaan yung kanilang sarili. Binibigyan natin sila ng chance na mag-exercise tuwing Tuesdays and Thursdays sa police clinics natin. And yun na nga, of course, continuous pa rin yung pagbibigay natin ng mga orientations or mga training sa kanila para hindi sila makalimot kung ano yung mga standard kung paano sila makipag-deal sa kanilang mga kliyente. So, itong mga support na binibigay natin sa ating mga personnel ay hindi naman ho natin ito pinapabayaan at nakikita naman natin sa kanilang output dahil kung ano yung output kasi, kung mataas at maganda yung accomplishments natin, ibig sabihin ay nag-work yung ating mga personnel, nasa maayos silang kalagayan. So, yun yung sinasabi. Indicator. Yes po. Indicator yun yung sinasabi natin na pag ika nga ay nakikita mo rin yung magaganda at mabubuti nilang nagagawa, ito ay tutumbasan naman nila ng sinserong serbisyo. Tama. At ano yun kumbaga, bumabalik din sa'yo bilang halimbawa isang leader or isang head ng isang agency or office, yung magandang ginawa. So, umiikot ito. So, maganda yung inyong ginawa para sa inyong personnel. So, nag-work din yung inyong isang maayos yung mga personnel. So, yung mga accomplishments na nagawa nila, ay accomplishments din mo din bilang isang yung head of the office. Okay. So, yeah. Yun okay. Po, anyway, ma'am,
Siguro magre-request kami no for another set of this interview because it's still month of Women's Month. Umabot na po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. This time, ating pambigyan ng pagkakataon na magbigay ng kanyang parting message ang ating butihing panauhin, si Police Lieutenant Colonel Abella OIC Davao City. Ma'am? Of course, maraming salamat muli sa opportunity at although medyo yun na nga hindi natin naabot yung Ma'am, oras. may Maraming part 2 to, ma'am. May part 2. May part 2. So, sasabihin ko na lang thank you muna dito sa part 1 sa opportunity. And looking forward din po na makausap at makaupang palad ko uli kayo sa susunod. Maraming salamat at good day po sa lahat po ng mga ating tagapakinig at tagapanood ng program. So we will work out for the part 2 of this because napakalaking bagay po talaga nito, very interesting, lalo higit. Ito po ay para sa ating mga kababaihan at mga kabataan. With that, maraming salamat po sa ating butihing director kay Police Brigadier General Manalad. At sa ating butihing panauhin. Thank you very much, ma'am. On behalf of the action man, the author, Police Colonel Ben Liner Capili, DDDO, NPD, maraming salamat po. Magandang tanghali po. Maraming salamat. Partner, paalam ka na. Yes, ma'am. Mula po sa kapulisan ng Eastern Police District at Northern Police District, ang EPD at Northern ay patuloy pong magbibigay ng serbisyong may malasakit, respeto at profesionalismo. Sagot namin ay inyong kaligtasan. Yan ang tatak ng Team EPD at Team Northern Police District. Magandang hapon po. Kumukuha siya ng no? Kaya mo. Anyway, thank you very much, Engineer. Once again, maraming salamat po. Isang oras na naman po tayo nagkasama-sama. Muli po kaming magbabalik sa darating na Martes. Maraming salamat. Ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gavitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gavitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.